Praise God. Merong kapangyarihan kasi ang giving. Okay? Merong power ito. Okay? At ito ang magbibigay sa atin ng breakthrough. Because this is a law. Okay? Just like the law of gravity. Hindi mo pwedeng labanan yon. Kasi pagka nilabanan mo, ikaw ang mapapahama ka. Okay? So, in the law of giving ay meron ding principle. Okay, at isa sa mga principles na tinuturo sa atin dito para tayo ay magkaroon talaga ng tremendous breakthrough is the power of the first fruits. Okay? Ang Diyos ay mas interesado doon sa tao kaysa doon sa offering. Okay? God is more interested in the person himself, doon sa tao mismo. He is after first and foremost with our being, and then secondary our doing. Okay. Unang-unang nagbigay ng first fruits ay walang iba kung hindi si Cain. Okay? At ang sabi ng Bible is this, basahin ko po sa inyo. Genesis chapter 4 verse 3. In the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering to the Lord. Yun po ang sabi. Ano daw kasi nagkaanak si Eva at Adan, Abel at si Cain, at tapos sinabihan sila na mag-offer sila ng mga offering nila. Si Cain ay farmer, tapos si Abel ay shepherd. So ang inoffer ni Abel ay tupa, at tapos ito namang si Cain, at ang sabi ng Bible is Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Okay? So, sabi po doon sa Strong's lexicon, ang Hebrew word for the fruit na sinasabi doon sa Genesis chapter 4 verse 3 is pronounced as peri, okay, P-E-R-I, okay, which is used also in Deuteronomy chapter 26 verse 10. Ano ang nakasulat sa Genesis 26 verse 10? Ikunin ko na lang po ang portion. I have brought the first fruits of the land. So yung word na first fruits na sinasabi doon sa Deuteronomy 26 verse 10 is the same word that was used in Genesis chapter 4 verse 3. So in other words, ang tinuturo sa atin dito is ang inoffer pala ni Cain ay hindi lang basta bunga. Ang inoffer niya ay first fruits. Nagbigay siya ng first fruits. Pero bakit nga ba yung offering ni Abel ay inaccept ng God kaysa doon kay Cain? Okay, nagkaroon ng favor si Abel. Okay, marami nagsasabi at karamihan ng mga pastor sinasabi ganito. Kasi merong blood yung offering ni Abel. Okay, kaya tinanggap ng Diyos. Samantalang yung kay kay Cain ay walang blood. Okay? I don't think so na yun talaga ang talagang interpretation doon kung bakit tinanggap ni Lord. Kasi hindi siya mas after doon sa offering. Tandaan natin, yung animal sacrifice at first fruits ay parehong hinihingi ni Lord to. Sinasabi niya mag-offer kayo. At ang sabi, kung ano meron ka, yun ang ibibigay mo. So si Abel ay meron siyang tupa, yun ang in-offer niya. Si Cain, meron siyang mga halaman, mga puno, at yung fruit noon ang kanyang in-offer sa Panginoon. Okay? So hindi mag-offer si Cain ng lamb kasi hindi naman kanya yun. Kaya kay Abel. Pero tulad nga na sinabi natin, God is more after on the person. Ang hinahanap ng tao o ng Diyos ay yung pagkatao o yung attitude nung nag-o-offer. Okay? Now, there is a hint na binigay sa atin according to Hebrews chapter 11 verse 4. Ang sabi dito, by faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts. In other words, nung nag-offer daw si Abel is nagbigay siya ng acceptable sacrifice. Okay? Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, by faith, okay? By faith, Abel offered to God. Okay? And then, siyempre, ang ibig sabihin nito, in opposite kay Cain,
is hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang offering. Bakit? Kasi si Cain, nag-offer siya nang wala siyang pananampalataya. Okay? Wala daw siyang faith kay God. And that's why, ang sabi sa verse 6 ng Hebrews 11, and he who comes to God must believe that He exists. In other words, ang unang-unang atheist pala ay itong si Cain. Nag-o-offer siya na hindi naman siya naniniwala sa Diyos. Pero si Abel, naniniwala siya na ang ino-offer niya will be acceptable to God. So when we offer our first fruits, okay, first and foremost, we need to understand that it is our faith in God, okay, the reason why we are giving our first fruits. Bakit daw tayo nabibigay ng first fruits? Because we believe in God, okay. Inutos ni Lord na first fruits. Okay, ito ay free will offering. Ibinibigay natin to kay Lord because we believe in Him. At yung paniniwala sa Kanya is hindi lang mental assent to, mental knowledge, kundi it is a knowledge from the heart. Because once you give, hindi kaya mong i-outgive ang Panginoon. Ang principle ng blessing, ang principle ng financial breakthrough is through this special offering, itong first fruits. Okay? So, you believe that God is able to bless you financially in this year 2025. Then, kung gusto mo, naniniwala ka dyan, salubungin mo yung blessing na yan by giving your first fruits. So, pero kung ikaw ay critical, complainer ka, kung maaari lang, huwag na po tayo magbigay. Okay? Kung hindi naman tayo naniniwala sa first fruits, talagang hindi makakaroon ng magandang resulta sa ating buhay yan. So, because God works in our life, gumagalaw ang Diyos sa ating buhay, and yung giving natin ay resulta of what God has done inside of us. Kung anong ginawa ng Panginoon. Still remember yung sinabi ni Paul sa Macedonia na they were giving beyond their capacity. Bakit nila ginawa yun? Ang sabi ni Paul, because first, they give themselves to God. So, ang mahalaga sa Diyos ay yung pagiging tao natin, our being, okay? Ang pagiging being born again, being follower of Jesus, being servant of God. Yun ang hinahanap ng Diyos. So kapag naandun ka sa status na yun, then susunod na lang yung offering mo. Kasi naibigay mo na nga yung buhay mo, ano pa naman yung naandun sa iyo. Okay, di ba? Yung pinaka-importante sa iyo na nabigay mo yung buhay mo, how much more yung kung ano meron ka. So, sometimes a measurement ng how we give our life to God is measured on how we give to God. Okay? Kung paano tayo bibigay sa Panginoon. Okay? So, if we want to see a result dito sa ating year 2025 sa financial breakthrough na inaasahan natin. If we want to see a result of financial breakthrough this year 2025, then ibigay po natin ang ating first fruits. Okay? So, sabi ni Jude, don't follow the way of Cain. Okay? Huwag mo daw sundin yung pamamaraan ni Cain. Okay? Kasi siya mismo ay hindi naging kaaya-aya sa Diyos. How much more pa yung kanyang offering. Did you still remember, sabi ni Jesus doon sa Matthew, kung mag-obigay ka ng offering and you know someone, meron kang hindi maayos ang inyong relasyon, makipag-reconcile ka muna. Okay? So, whether tanggapin niya yung offer of reconciliation or not, ang mahalaga is ginawa mo muna. Diba? Then, offer. Okay? Saka ka mag-offer sa Panginoon. So, maraming naando sa loob ng simbahan ay nag-offering, nagbibigay. Pero, yung puso naman nila ay unang-una, malayo sa Diyos. Pangalawa, punong-puno din ng galit at sama ng loob. So, kinakailangan magkaroon muna tayo ng repentance, magkaroon tayo ng inner healing, magkaroon tayo ng deliverance, and then
kapag nakita natin na talagang we know that we are totally washed by the blood of Jesus, we can come to God, we can say, Lord, I really love you and I have this offering for you. And both the offerer and the offering are acceptable before the Lord.